Nag-uusap sina Wasabi, Namida, Sarada, at Chocho tungkol sa paglipat ni Sumire sa Scientific Ninja Weapons Team na tuloy na. Malungkot sina Namida at Sarada kasi di na nila madalas makikita si Sumire dahil sa bagong facility niya na nasa malayong parte ng Land of Fire. Gusto ni Sarada gumawa ng pa-farewell party para kay Sumire at plano niyang imbitahan lahat ng classmates nila sa academy. Habang papunta sila kay Hanabi para makilala ang bagong teammate nila, may biglang girl na lumitaw sa daraanan ni Namida at Wasabi. Napilitan si Wasabi na umiwas para hindi sila magbanggaan, pero gumalaw ang girl ng parang sinadya, kaya nadapa si Wasabi. Deadma lang yung girl at sinabi pang di siya impressed sa mga shinobi ng Konoha bago umalis. Sa opisina naman, pinag-uusapan ni Naruto at Shikamaru kung sino papalit kay Sumire, isang samurai mula sa Land of Iron, ang huling disciple ni Mifune. Sabi ni Shikamaru, sobrang bihira raw mangyari yon. Nang magkita sina Wasabi at Namida kay Hanabi, pinagalitan sila dahil late. Lumabas yung girl kanina, at sinabing tama raw ang unang tingin niya sa kanila. Ipinakilala siya ni Hanabi bilang si Tsubaki Kuragain, ang bagong miyembro ng Team 15. Pinapakita ni Hanabi sa kanila ang mga dapat gawin habang siya naman ay aalis para sa mission laban sa mga criminal sa Bingo Book. Sinubukan ni Namida makipag-usap kay Tsubaki pero tinablan siya nito. Sabi ni Tsubaki, napunta lang siya sa Konoha dahil utos ng mga nakakataas sa kanya, wala raw siyang matututunan dito, at babalik din siya sa Land of Iron pagtapos na ang termino niya. Gustong subukan ni Wasabi kung gaano siya kagaling, kaya nagready na siyang lumaban. Naghanda rin si Tsubaki pero umatras bigla, sabi niya kasi, kung hinugot daw niya ang espada niya, patay na si Wasabi. Napa-roll eye si Wasabi at sinabing puro salita lang ang mga samurai. Sabi naman ni Tsubaki sa isip niya, hindi raw alam ng mga boss niya na kulang sa conviction ng mga shinobi. Binigyan ni Sarada at Chocho ng invitation yung mga boys para sa farewell party ni Sumire at sinabi nilang may samurai na papalit sa kanya. Dumating ang bagong Team 15 at agad na nakipagsabayan ng asaran sa iba. Sa dulo ng araw, nagpasalamat si Tsubaki kay Wasabi sa paglibot sa kanya pero sinabing lalo lang niyang napatunayan na kulang sa paninindigan ng mga shinobi. Kinagabihan, nag-uusap sina Wasabi at Namida tungkol sa nangyari, pero bigla nilang nakita ang isa sa mga kriminal na hinahabol ni Hanabi. Naaalala ni Tsubaki ang utos sa kanya na pumunta sa Land of Fire, tapos napansin niyang sinusundan ni Wasabi at Namida yung criminal. Nahuli sila ng kalaban at dumating pa ang dalawang kasama nito. Naglaban ng mga babae at mga kriminal. Nang mukhang talo na sila, dumating si Tsubaki at inamin niyang medyo tumaas ang respeto niya sa shinobi kasi ipinagtanggol ni Wasabi si Namida. Natalo ni Tsubaki ang mga criminal. Pagdating ni Hanabi, sinermonan niya sina Namida at Wasabi dahil nakisali sila ng walang permiso. Lumapit si Sumire kay Tsubaki at nagpasalamat dahil pinrotektahan nito ang mga kaibigan niya. Umamin si Tsubaki na marami pa siyang hindi alam at gusto niyang matuto. Kinabukasan, naganap ang farewell party ni Sumire. Lahat ng kaibigan niya sa academy ay nagbigay ng regalo at mga salitang pampalakas ng loob. Nang mag-isa na si Tsubaki sa park, bumili siya ng fast food sa Lightning Burger at nagustuhan niya ito. Si Hanabi ay nagsuggest kay Hinata na gawa ng birthday party ang tatay nila kasi napansin niyang medyo malungkot ito dahil matagal nang hindi nakikita ang mga apo. Dahil sa hiling ni Hanabi, inimbitahan ni Hinata ang buong pamilya at sinabi niyang siguradong matutuwa si Hiyashi kung makakatanggap siya ng surprise gifts galing kina Boruto at Himawari. Walang ideya si Boruto kung anong ireregalo kaya tinanong niya sina Sarada at Mitsuki. Pareho rin silang walang maisip kaya niyaya ni Boruto si Mitsuki na tulungan siya. Nagpasya silang sumilip sa loob ng Hyuga compound para manggopyan ng idea pero nahuli sila ni Hanabi. Umamin si Hanabi na kahit siya, wala rin siyang alam kung anong gusto ng tatay niya. Biglang dumating si Gatay mula sa Kamogakure at hinamon si Hiyashi dahil gusto niyang patunayan kung sino ang mas malakas. Nagtagong bigla sina Boruto at Mitsuki kaya si Hanabi na lang ang humarap at sinabing wala si Hiyashi. Hindi naniwala si Gatay at sinabi niyang duwag daw si Hiyashi. Ipinaliwanag ni Hanabi na hindi talaga tinatanggap ni Hiyashi ang mga hamon. Kaya lalo lang nalito si Boruto. Pag-uwi ni Hanabi, sinabi niya kay Hiyashi ang nangyari. Pinaliwanag ni Hiyashi na ang ibig sabihin ng lakas ng Hyuga ay hindi puro lakas ng katawan, kundi lakas ng loob at pag-unawa, bagay na sana raw ay mas na-realize niya noon pa. Napatingin siya sa lumang litrato nila kasama sina Hinata, Hisashi, at Neji. Nag-usap sina Boruto at Mitsuki tungkol kay Hiyashi. Sabi ni Boruto, sobrang lamang ni Hiyashi sa mga apo niya, pero sabi ng iba, sobrang istrikto raw ito dati. Nagtanong si Mitsuki kung may nangyari bang nagbago sa kanya.
Habang kumakain si Nagatai at ang kasama niya sa Lightning Burger, nagyayabang silang takot daw si Hiyashi lumaban. Naiinis na si Boruto sa panlalait nila, kaya hinamon niya si Gatay. Madaling naiwasan ni Boruto ang mga atake nito, at lalo lang nagalit si Gatay nang sabihan siya ni Boruto na mas malakas pa si Hanabi kaysa sa kanya. Dahil sa galit ni Gatay, nadamay pa ang paligid. Nang magdesisyon si Boruto na gamitin ang Rasengan, biglang dumating si Hiyashi at pinatigil ang laban. Sinisi ni Hiyashi ang sarili niya dahil nadamay si Boruto sa gulo, at tinanggap na lang niya ang hamon ni Gatay. Pero umatras si Gatay at umalis. Namangha si Boruto sa lakas ni Hiyashi, pero ipinaliwanag ni Hiyashi na ang paggamit ng takot at dahas sa pag-aayos ng problema ay nagdudulot lang ng galit at gulo. Hindi maintindihan ni Boruto kung bakit hinahayaan ni Hiyashi na isipin ng iba na mahina siya. Sabi ni Hiyashi, wala raw siyang karapatang mag-sermon kay Boruto kasi iba raw ang naging buhay niya noon bago siya natauhan. Umalis siya nang hindi nagpapaliwanag pa. Dumating si Mirai, narinig kasi niyang may shinobi na naglalaban. Sabi ni Boruto, misunderstanding lang. Nalaman ni Mitsuki na si Kurenai, nanay ni Mirai, ang dating team captain ni Hinata, kaya naisip niyang tanungin ito tungkol kay Hiyashi. Dinala sila ni Mirai kay Kurenai. Alam ni Kurenai kung ano ang gusto malaman ni Boruto pero nagdalawang isip siyang magsalita tungkol sa pamilya ng Hyuga. Umalis muna sina Mitsuki at Mirai, kaya si Boruto na lang ang kausap niya. Ikinwento ni Kurenai ang tungkol sa Hyuga affair at kung paano nito binago si Hiyashi. Tinanong ni Mitsuki kung alam na ni Boruto ang ireregalo, at sabi ni Kurenai, dahil sa nakaraan ni Hiyashi, kaya sobrang pinapahalagahan nito ang oras kasama ang mga apo niya. Dumating ang birthday ni Hiyashi. Binigyan siya ni Himawari ng scarf at nagulat si Hiyashi nang sabihin ni Boruto na gusto niyang magpa-family picture bilang alaala ng kasiyahan nila. Halos maiyak si Hiyashi sa tuwa. Kinagabihan, habang tulog na sina Hinata at ang mga bata, tinanong ni Hiyashi si Naruto kung siya ba ang nagsabi kay Boruto tungkol sa ideya ng family photo habang ginagawa niya sila ng tsaa. Sabi ni Naruto, si Boruto lang daw ang nakaisip nun. Nagpasalamat si Hiyashi kay Naruto dahil sa pagbabagong naidulot nito kay Neji, sa kanya, at sa buong Hyuga clan. Kinabukasan, tinanong ni Mitsuki at Sarada si Boruto kung ano ang regalo niya kay Hiyashi. Biglang dumating si Hiyashi sa bahay nila, gusto raw niyang makasama si Boruto, ikinahiya naman ito ni Boruto sa sobrang hiya. Nahihirapan ng Team 40 sa mission nila na hanapin ang nawawalang alagang hayop. Biglang hindi na kontrol ni Enko ang kapangyarihan niya at nagwala, kaya sinabi niyang tumakbo na lang sina Suro at Dosho. Inatake niya pareho, kaya ginamit ni Suro ang buhok niya para atali si Enko, at pinalakas naman ni Dosho gamit ang mga tali niya. Pero nabasag ni Enko ang mga iyon, kaya napilitan si Dosho na patulugin siya gamit ang blowgun. Pagkatapos, kinausap ng Team 40 ang Team 7 tungkol sa nangyari. Napansin nila na noong nasa academy pa, hindi naman nagwawala ang jutsu ng clan ni Enko. Dahil dinala ni Enko sa ospital ang dati nilang sensei sa gulo, binigyan sila ng bagong leader, si Ibiki Morino. Kinabahan agad ang Team 40 dahil sa matigas at nakakatakot na reputasyon ni Ibiki. Plano ni Ibiki na buwagin ang Team 40 at gamitin si Enko bilang tulong sa mga interrogation. Sabi niya, wala raw pag-asa sina Dosho at Suro kasi natatakot pa rin sila kay Enko, at ayon sa kanya, walang tao ang kayang talunin ang takot nila. Ayaw ng dalawa sa plano niyang patulugin si Enko gamit lang ang gamot kapag nagwawala ito. Umalis si Ibiki kasama si Enko, at sinabi sa dalawa na ililipat sila sa ibang team. Nag-usap sina Dosho at Suro tungkol sa kung bakit parang pumayag lang si Enko sumama kay Ibiki. Nag-alok ang Team 7 na tulungan sila. Habang nagbabasa ng libro tungkol sa psychology, sabi ni Sarada na baka dapat gawing fun ang takot nila para maging interes sa halip na pangamba. Nanood sila ng horror movie. Pero si Sarada lang ang natakot. Ang susunod na idea ni Mitsuki ay sanayin ang sarili hanggang maging komportable sa kinatatakutan. Dinala sila ng Team 7 sa zoo kung saan pinayagan silang lumapit sa malaking wolf. Sinubukan ni Dosho at Suro pero hindi sila nagtagumpay. Habang abala sila, naiisip pa rin ni Boruto ang sinabi ni Ibiki na walang nakakatalo sa takot. Sinubukan ulit ni Suro at Dosho na buhatin ng pas ang ligaw, pero tumakbo ito palayo. Samantala, sinabi ni Ibiki kay Enko na ayon sa dating sensei nito, ang mga iniisip at nararamdaman niya ang nagtitrigger ng kanyang pagsabog ng lakas. Ikinwento ni Enko na nagsimula siyang magsuot ng gloves para takpan ang braso niya kasi natakot ang isang kaibigan nang makita ang jutsong minana niya. Naging maayos muna, pero nagbago ulit nang makita yon ng teammates niya. Nang banggitin ni Ibiki na ililipat sa ibang team sina Suro at Dosho. Biglang nagising ang jutsu ni Enko. Sinira niya ang blowgun ni Ibiki at nagpasya siyang tumakas palabas ng nayon.
Pinamunuan ni Ibiki ang mga shinobi para habulin siya at nagutos na kapag hindi makontrol, dapat selyuhan o putulin ang mga braso ni Enko. Sinabihan niyang huwag sumama sina Dosho at Tsuru pero sinundan pa rin nila siya. Nahanap nila si Enko at ipinaliwanag ni Ibiki na hindi takot ang nagdudulot ng pagwawala ni Enko, kundi kalungkutan. Pinrotektahan niya ang dalawa mula sa mga atake ni Enko. Humingi ng tawad sina Dosho at Tsuru dahil naparamdam nila kay Enko na mag-isa siya at doon siya muling nakontrol ang sarili. Tinanong ni Tsuru si Ibiki kung kaya niya naiintindihan si Enko kasi marahil naramdaman din niyang matakot ang iba sa kanya. Hindi ito diretsong sumagot. Natapos ng Team 40 ang mission nila sa nawawalang alagang hayop ng maayos at sabay-sabay silang nagtrabaho. Sa huli, nagustuhan pa ng alagang hayop si Ibiki. Sa gabi, inambush ng Team 10 ang isang kriminal. Napredict ni Shikadai kung saan ito tatakbo. Pero biglang nakakuha ng bihag ang kriminal at tinutukan ito, bantang papatayin kapag lumapit sila. Dahil natakpan ng ulap ang buwan, hindi makapag-cast ng shadow si Shikadai para sa jutsu niya, kaya sinabihan niya si Inojin na gamitin ang mind-body switch technique. Nagdadalawang isip si Inojin kasi hindi pa siya magaling doon, kaya nang bumalik ang liwanag ng buwan, ginamit ni Shikadai ang jutsu niya at naipit ang kriminal. Kaya napatumba ito ni Chocho. Kinabukasan, pinag-usapan ng Team 10 at Team 7 ang nangyari. Nauwi sa asaran sina Inojin at Chocho dahil sa pinagsaluhan nilang malamig na fries. Tinanong ni Chocho kung may problema si Inojin, baka raw naiinggit siya kay Shikadai na nauna maging chunan. Itinanggi ni Inojin. Sinabi ni Chocho na gusto niyang paghusayin ang jutsu ng clan nila at nagulat si Inojin kasi hindi raw ito usual sa kanya. Pag-uwi, humingi ng tulong si Inojin kay Ino para mag-train ng mind-body switch technique. Na-excite si Ino. Kinabukasan, sinamahan siya ni Chocho. Pinakita ni Ino kung paano gamitin ang jutsu sa isang tanuki. Sinubukan ni Inojin at nagawa niyang kontrolin ang tanuki ng walang problema. Pinapanta naman siya ni Ino kay Chocho pero hindi niya mapigilan itong kumain ng paborito nitong chips. Gusto ni Ino na subukan ulit pero nawala ng tiwala si Inojin sa sarili. Kaya sabi ni Sai, mag-focus na lang muna siya sa Super Beast imitating drawing. Habang nag-aargue sina Ino at Sai kung paano siya dapat turuan, si Ino gusto puso. Si Sai gusto logic, nanonood lang sina Inojin at Chocho, nagko-comment sa away ng mag-asawa. Tinangka ni Inojin na pigilan ang argumento, pero walang nangyari. Sabi ni Chocho, gamitin niya ang jutsu niya para sakupin ang isa sa kanila, pero duda si Inojin na kaya niya yun kung si Chocho nga hindi niya makontrol. Tinanong siya ni Chocho kung bakit siya sumusuko agad bago pa subukan. Sinubukan ni Inojin na gamitin ang jutsu kay Ino, pero natalo siya. Tinangka niya naman kay Sai, na pumayag. Habang nasa katawan siya ng tatay niya, pinilit niyang kausapin si Ino at humingi ng tawad, pero dahil generic ang apology niya, mas lalo lang nagalit si Ino. Lumabas si Inojin sa katawan ni Sai at pinagalitan siya ni Ino dahil dinamay niya sila sa gulo. Sinubukan ulit ni Inojin, kahit hindi pa master, at habang nag-uusap sila, inamin niyang gusto niyang matutunan ang jutsu kasi narinig niyang minsan ginamit ito ni Ino para iligtas si Sai. Kaya gusto rin niyang protektahan ng iba. Habang nag-uusap sila, binigyan ni Chocho ng love advice si Sai kung paano ayusin ang gulo. Sinabihan niya si Inojin na umalis muna. Nakita ni Inojin na niyakap ng tatay niya si Ino. Nagising si Ino, nahiya sa yakap, at agad binago ang usapan, pinuri na lang niya ang jutsu ni Inojin. Sa dulo ng araw, nangako si Inojin na ililibre si Chocho ng burger at fries. Kinabukasan, ikinwento nila sa Team 7 ang training ni Inojin habang kumakain. Nag-request ang grupo ng demo, kaya kunyari ay tumatanggi si Inojin habang palihim na nagbuo ng hand sails sa ilalim ng mesa at biglang sinapian niya si Chocho. Nagulat sila nang makita na si Inojin na ang nasa katawan ni Chocho at agad niyang kinain ng fries gamit ang katawan nito. Isang araw, may grupo ng mga preso ang dinala sakay ng bangka papunta sa Hozuki Castle. Pagdating nila, nilagyan sila ng marka ng warden bilang tanda ng mga preso na sila, kasama rito sina Boruto at Mitsuki. Ipinaliwanag ni Mujo ang mga patakaran bilang preso, tapos iniwan niya kay Benga ang dagdag na paliwanag. Isang preso ang nagtangkang tumakas, kaya agad gumana ang jutsu ni Mujo at nahuli ito. Naalala ni Boruto at Mitsuki ang mission nila, pumasok sa loob ng kulungan bilang undercover para alamin kung sino ang tunay na leader ng Muhina Bandits mula sa dating miyembro nito bago siya mapatay sa loob. Pinadala silang dalawa dahil matagal pa bago maayos ang proteksyon para kay Kokuri, ang informant. Dahil ang Kusagekir ang namamahala sa kulungan at hindi sila tinarget ng Muhina, hindi nila priority ang kaso. Kaya pumayag ang Konoha na lagyan ng peking marka sina Boruto at Mitsuki bilang peke lang na preso.
Si Sarada naman ay papasok bilang estudyanteng journalist na kunwaring nagre-research. Pagpasok sa selda, ipinakilala sina Boruto at Mitsuki sa mga kasel nila. Nagkunwari silang taga Land of Water at nakulong ng 8 taon dahil sa pangho-hold up. Samantala, pinapakita ni Benga kay Sarada ang paligid ng kulungan habang sinasagot ang mga tanong niya. Akala ni Benga, masyado raw mabait si Mujo dahil naniniwala itong pwedeng magbago ang mga preso. Ipinakilala naman ni Arai kina Boruto at Mitsuki kung sino ang pwedeng magpuslit ng mga gamit papasok. Doon nila nalaman na ang pangalawang leader ng Muhina, si Sukiyo, ay nasa solitary confinement matapos makipag-away kay Kokuri, ang target nilang protektahan, na ngayon nasa medical ward. Sinabi ni Arai na mahirap mapunta sa ward pero kung kakain ka ng mga laso na halaman sa paligid ng kulungan, siguradong madadala ka roon. Habang oras ng recreation, ginamit ni Mitsuki ang ahas niya para makakuha ng isang nakalalasong prutas. Kinain ito ni Boruto at agad siyang nadala sa medical ward. Pagkagising niya makalipas ang isang araw, bigla siyang tinamba ni Kokori. Pagmulat ni Boruto, nakatali na siya at pinaghihinalaan ni Kokori na isa siyang assassin na pinadala para patayin siya. Ipinaliwanag ni Boruto na galing siya sa Konoha at sila ang tumugon sa liham ni Kokori. Samantala, si Sukiyo ay palihim na nakikipag-usap sa isang tao mula sa selda gamit ang mga sulat. Habang ibinabalik si Boruto sa normal na selda, isang anino ang pumasok sa medical ward at sinaksak si Kokuri, utos mismo ni Sukiyo. Sinabi ni Kokuri kina Boruto at sa doktor ng kulungan na ang sumaksak sa kanya ay nakauniforme ng preso. Ayon sa doktor, limitado lang ang nakakapasok sa medical ward, kailangan ng espesyal na wooden tag para makapasok. Sabi ni Boruto, baka may doktor na nawala ng tag. Dinala siya ng gwardya pabalik sa selda at sinigurado niya kay Kokuri na poprotektahan niya ito. Pagbalik sa selda, ikinwento ni Boruto kay Mitsuki ang nangyari. Nagpasya silang ipalipat si Kokuri sa selda nila para mabantayan nila ito 24 na oras. Nagpadala si Mitsuki ng ahas kay Sarada na may dalang mensahe, humihiling kay Mujo na ilipat si Kokuri sa kanilang selda paglabas nito sa ward. Kahit si Mujo ang warden, tinanggihan ni Benga ang request, sabi niya may paparating na bagong preso para sa bakanteng pwesto at kailangan daw sundin ang rules, bawal daw gumawa ng president. Hindi na nakipagpilitan si Mujo at uminom na lang ng gamot para sa sakit. Lumabas si Sarada mula sa taguan pagkatapos umalis ni Benga at humingi ng paumanhin si Mujo dahil di siya makagawa ng paraan. Habang nagrereklamo si Benga sa isang gwardya, nagyayabang siya na si Mujo ay parang dekorasayon lang sa kulungan, siya raw talaga ang nagpapatakbo. Nag-iwan naman si Sarada ng note kina Boruto at Mitsuki, ipinaliwanag na si Benga ang humahadlang sa mga desisyon, tapos sinimulan niyang imbestigahan ang opisina ni Benga. Dumating si Hei dala ang mensahe ni Sukiyo para kay Benga, gusto raw nitong makipagkita. Binayaran ni Sukiyo si Benga para ayusin si Kokuri. Muntik nang mahuli si Sarada sa opisina ni Benga pero nakatakas siya. Oras ng exercise sa labas. Nagtanong sina Boruto at Mitsuki tungkol kay Benga. Nilapitan ni Mitsuki si Kedama pero napansin niyang abala ito sa pag-aalaga ng mga bulaklak. Samantala, may nag-aaway ng mga preso at nagsisigawan ng mga nanunood. Pumayag si Arai na tulungan si Boruto at sinabi niyang si Dorago ang posibleng may alam. Naintriga si Dorago nang marinig na gusto ni Boruto gantihan si Benga pero ayaw niyang magbigay ng impormasyon ng libre. Nag-alok siya ng test of willpower. Inis si Dorago sa ilaw ng parola ng kulungan kasi hindi siya makatulog kaya inutos niyang kunin ni Boruto ang bomb alien nito. Tahimik na pinaalalahanan ni Mitsuki si Boruto na huwag gumamit ng ninjutsu, baka mabuking sila. Nagpustahan ng mga preso kung magtatagumpay si Boruto, si Kamata lang ang pumusta sa kanya at aksidente pa. Naiwasan ni Boruto ang mga gwardya, patibong at kidlat habang umaakyat. Nakuha niya ang bomb alien pero biglang tumunog ang alarm. Alam na pala ito ni Dorago at natawa siya, sinabing habang buhay na raw makukulong si Boruto. Pero nakatakas si Boruto gamit ang lightning release, sinaksakan niya ng kuryente ang bomb alien at ginamit ang malakas na liwanag para makatakas. Pagbalik niya, pinaalala niya kay Dorago ang usapan nila. Samantala, nag-utos si Kamata sa isang gwardya na alagaan ang napanalunan niya sa pastahan at ipadala ang isang sulat para sa kanya. Sa kabilang banda, hinarap ni Mujo si Benga at ipinakita ang isang notebook na puno ng listahan ng mga suhol ni Benga mula sa mga preso. Dahil dito, binawi ni Mujo ang naunang desisyon at ipinag-utos na ilipat si Kokuri kina Boruto at Mitsuki. Ngunit biglang may doktor na nag-report na nawawala ang kanyang wooden tag, kaya nagkaroon ng lockdown at sinuyod ang buong kulungan. Napagtanto ni Mitsuki na ang tanging oras na pwedeng nakawin ang tag ay nung dinala si Boruto sa medical ward.
Dahil lahat ng preso noon ay nakakulong sa kani-kanilang selda, lumalabas na ang umatake kay Kokuri ay isa sa mga kaselda nila mismo. Nag-lockdown ng buong kulungan. Sinabihan ni Boruto ang mga kasel niya na silipin ang gamit nila. Ikinwento niya at ni Mitsuki ang hinala nila kung sino ang nagnakaw ng medical tag at umatake kay Kokuri. Naghinala si Kamata na baka kakampi ni Sukiyo si Boruto pero naniwala si Arai sa kanya. Ipinahayag ni Benga na sisimula na ang paghahanap ng nawawalang tag at kapag nahanap ito sa isang selda, lahat ng nasa loob ay madadagdagan ng sentensya at ipapasok sa solitary kung hindi matukoy ang totoong may kasalanan. Gustong tanungin ni Sarada si Sukiyo, kaya nagpa siya si Mujo na bigyan siya ng gwardyang kasama. Habang pinag-uusapan ni Boruto at ng mga kasel niya ang nangyari, natawa si Kamata at sinabing tanga raw ang umatake kay Kokuri, kung siya raw yun, hindi sana pumalpak. Tinangka ni Kamata na paaminin si Kokuri kung bakit gusto siyang patayin ni Sukiyo, pero binalaan siya ni Arai na huwag magpabola, tuso raw si Kamata at ginagamit ang mga impormasyong nakukuha niya. Nang magyabang si Kamata na lalaban siya, sinabihan din siya ni Arai na tigilan ang padrama. Tahimik na binalaan ni Arai si Boruto na mag-ingat kay Kedama kasi kahit mukha siyang walang pakialam, delikado raw yun. Pinakita ni Arai ng kusa ang kama niya para ay pakitang wala siyang tinatago. Nang tumanggi si Kamata na ipacheck ang kama niya, sinabi ni Arai na madalas itong makipag-usap kay Guardhei, senyales na may koneksyon ito kay Sukiyo. Pero biglang lumaban si Kamata at sinabing nakita raw niya si Arai papunta sa medical ward kahapon. Sagot ni Arai, pumunta lang daw siya sa kantin para makuha ang smuggled na chocolate at ipinakita pa ito bilang patunay. Habang nagpapatuloy ang paghahalughog, kinakausap ni Sarada si Sukiyo. Nahuli agad ni Sukiyo ang pagkukunwari niya at tinanong kung bakit nagpapanggap siyang reporter. Samantala, ayaw pa rin ni Kamata ipacheck ang kama niya, kaya aksidenteng nasilip ni Kokuri ang kama ni Kedama. Nagreklamo si Kedama kasi hindi raw siya pumayag, pero doon mismo nakita ni Mitsuki ang medical tag na nakatago sa kumot nito. Nagulat si Kedama. Tinawag ni Arai na duwag si Kedama at binunyag na dati raw siya ay respetado ng mga preso, pero sa totoo lang, especially iya pala siya ng mga gwardya at ibinenta ang kaibigan niyang nagtangkang tumakas. Handa pa sanang pakinggan ni Boruto at Mitsuki ang paliwanag ni Kedama, pero ayaw talaga ni Arai. Nang mabanggit ni Arai ang Muhinegang, napansin ni Mitsuki na wala naman sa kanila ang nagsabi tungkol sa Muhina. Dahil doon, hinala nila na si Arai mismo ang nagtago ng tag sa kumot niya noong nagpresenta siyang ipacheck ang kama niya at pagkatapos ay nilaipat ito sa kama ni Kedama habang abala ang lahat. Tinulak ni Arai si Boruto para lapitan si Kokuri pero sinapak siya ni Kedama at agad siyang pinigil ni Mitsuki. Isinuko nila si Arai at ang medical tag kay Benga kaya natapos ang lockdown. Pagkatapos, nag-report si Benga kay Mujo at tinanong tungkol kina Boruto at Kokuri. Sinabi ni Mujo na huwag basta-basta maghinala sa mga preso para maiwasan ang gulo. Kahit nahuli na si Arai, hindi pa rin alam ni Boruto at Mitsuki ang totoong impormasyon ni Kokuri tungkol sa grupong Muhina.